Pag-uusapan muna natin, Weng. March 28. Yan, oo. Yeah, magsisimula Ano po ang mahabang panahon ng pagsasara ng operasyon ng Philippine National Railways. So, ang laki ng ano niya ng ridership, Joel. 30,000 a day, kung di ako nagkakamali. No? So Tama yun ba? ang- 30,000 a totoo. day, no? So ibig sabihin, ganyan yung kalaki na bilang ng mga manggagawa natin, mga ordinaryong mamamayan, na mawawalan ng kanilang primary at araw-araw na sinasakyan. Ano ang kapalit nun? Yun o, mga Anong kapuso. paghahanda ang ginawa ng gobyerno doon? March 28, fully closed na, Correct. mga kapuso. Pero ngayon, meron pa rin partial Sa operation. ngayon, meron no? pa po. Pero March 28, malalaman natin kung ano pong plano ng DOTR. Nasa linya po natin si DOTR Undersecretary for Rail, si Yusek Jeremy Regino. Yusek, magandang umaga. Si Joel, si Weng. Live po kay Super Radio DCWB GTV. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, Joel at Rowena, at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. March 28 po ang pagsasara po natin ng operasyon ng Philippine National Railways. Passengers, may higit sa 30,000 pasahero araw-araw. Paano po sila? Ano ba ang nakalaan para ho sa kanila, Yusek? Around 25,000 po itong peak 25,000 season. pala. Sorry po. Yan po ay during the Christmas season po, starting October, dahil po ng Divisoria shoppers po. Pagka hindi po peak season po, katulad ngayon po, mga an average of 20,000 per passengers per day po yan. Malaki pa rin, Ngayon Yusek. po, opo. Kami po ay nagpapasalamat sa LTFRB sapagkat gumawa po sila ng mga alternative pong bus routes na ang loading unloading po, mga bus stops ay malapit po sa mga station po natin at upang maibsan po yung epekto po ng paghinto ng operasyon. Meron pong initial na 25 buses ang idinagdag po ng LTFRB. At kung kinakailangan pa po, depende po sa ridership demand po, ay dadagdagan po nila ng additional buses po para maibsan ho yung epekto po sa ating mga kababayan po. Okay, March 28 ang sara. Kailan ang bukas? Ano ba ang... Gaano katagal yung pagsasara niyan? Gaano ba katagal? Ano po ito? After 5 years po, Wow, pagbukas sige, po nito, ibang PNR na po. Ang PNR na makikita po natin ay elevated na po, katulad ng Line 1, Line 2, at Line 3. At dire-diretso na po ang biyahe nito mula Clark, tatawid po ng Metro Manila, babagtas po ng Metro Manila, diretsong Calamba. At vice versa naman po, yung mga galing Calamba, mga ibang bayan po sa Laguna, pwede na pong araw-araw pumunta ng Maynila, dire-diretso papuntang Clark po. Ang magiging speed po nito, ay maximum speed po nito is 120 kilometers per hour at mababawasan po ng at least po ng kalahati ang ating biyahe po. Every 10 to 15 minutes po, depende po sa ridership po natin, meron pong bagong biyahe. Kung kaya't kung tayo po ay napag-iwanan sa istasyon ng unang tren po na nakalampas po, after 10 to 15 minutes, may bagong parating po. Aba, parang MRT, LRT na rin siya, Yusek. Opo. At saka ito po, mas dihamak na mas ligtas po ito kasi ho elevated, wala hong biglang tumatawid po sa riles. At saka kaya ho tayo makapagpatakbo ng mabilis. At may signaling system po ito. Ibig po sabihin ho, pag nagkataong absent-minded ang ating train operator at may na-detect po yung trend natin sa riles po na may posibleng sakuna, ay kusa po itong sarili hihinto po. So, high-tech na, high-tech. Yusek, mawawala na rin po yung nakikita natin sa mga intersection na merong bar na bumababa, umaakyat kasi na-elevated na siya Elevated na eh, no? So yung flow ng traffic do sa mga intersection dati ng PNR na dinadaanan, mawawala na yon, nahuhinto ka pa dahil may daraan ng tren. Opo, mawala na ho yung mga crossings po Yun, kasi nasa oo. taas na po. So, diretso po ang tawid ng mga sasakyan po. Yan lang ba Yun dahilan? ang- Yan lang ba dahilan, Yusek, kung bakit in-elevate po natin yan? Kasi sinasabi nga nung iba, sayang naman yung present railway natin. Yung di ba? Baka riles, oo. Yung riles natin, kung i-elevate pa natin. Pero ano bang pangunahing dahilan kung bakit natin i-elevate yung ating railway system?
Salamat po sa katanungan yan kasi po kailangan ho efficient yung transport system natin. Hindi ho pwedeng konting baha, hinto na po. Oo. Okay. Sa kasalukuyan po, 6 inches pa lang ho ang baha natin. Halimbawa nagkaroon ho ng flash flood, hihinto muna ho ang ating mga tren at antayin umupa ho yung baha. Bahain po ba yung kasalukuyang riles natin, Yusek? Ano po? Bahain po ba yung kasalukuyan natin Bahain riles? po ito kasi ho, tumaas na ho po yung mga kalsada po natin nakapaligid dito. Lumang alignment po ito. So, ang nangyari ho, nagiging catch basin ang ating alignment po. Ang sinasabi ninyo, gagawin nating all-weather Yes. yung ating railway system, Yusek. Opo. Ibig sabihin ho, kahit ho bumabagyo, wag lang ho masyadong malakas ang hangin po, kaya pong bumiyahe ng tren natin. O kaya pag umuulan ho ng malakas, wala naman masyadong hangin po, kahit bumaba ho, pwede pa ho umuwi ang ating mga kababayan sa kalap na probinsya, Pampanga, Bulacan at Laguna, at pwede pa rin ho mamasukan dito sa umikot po at bumiyahe dito sa Kamaynilaan. Gano po? Bukod sa riyan ho, ang NSCR po natin, yung bagong tren na gagawin natin, konektado na po sa Line 1, Line 2, Line 3, konektado po sa subway, konektado po sa MRT7, konektado po sa Line 4 at iba pang mga Line 11 at iba pang mga relays na gagawin po natin. So, integrated na po lahat itong mga to. So, ibig po sabihin, mapapabilis ho at mapapadali ang biyahe o pagpasok sa eskwelahan o sa mga opisina o sa mga pupuntahan ng ating mga kababayan. At saka po, hindi na ho tayo kailangan mangupahan dito sa Maynila kung tayo nag-aaral po dito o kaya nagtatrabaho dito, sapagkat 45 minutes na lang po ang biyahe mula Pampanga hanggang Maynila o Calamba hanggang Maynila. Meron din ho tayong express train. Buendia, dire-diretso po hanggang Clark International Airport. Ibig sabihin, Wow. wala pong hintuan yon. Po? Walang hintuan yon. Hindi daraan sa mga stations. Walang hintuan po yon. Express train po Pero ito. po yun, oh. Gano'ng katagal po yung biyahe nun? Ganda nun. Ganda. Ganon din po ang mas maiksi po ang biyahe po nito. At saka 160 kilometers per hour ang top speed po ng express train natin. Parang airport Oo. express po yan. Ano? Yung gagamit Yusek. tayo Opo, ulit ng bagong bagon o bagong train? Ano po? Babaguhin po ba natin yung mga trains na ginagamit na yan pag na-elevate na natin yung mga relays natin? New trains Opo. na gagamitin natin? Opo. Kasi ang mga lumang bagon ho natin, mechanical ho ito, diesel engine powered. Yung mga bagong train ho natin, katulad po ng Line 1, Line 2 na electric trains, katulad din po ng mga nasasakyan natin mga tren pag tayo ho'y pumupunta sa ibang bansa. So, mas environment friendly ho ito at mas efficiente po, hindi rin po maingay at saka mas mabilis po. Ano pong capacity ng bawat train? Meron ang buong system po natin, it has the capacity to accommodate 800,000 passengers per day. Wow. Wow. Naku, nakaka-excite naman ito. Ang ganda. Pero Yusek, syempre no? may ano tayo dyan, may issue din ng maintenance. Medyo iba ang maintenance pag ganyang klaseng de-electric na at saka elevated pa, Yusek. Well, in a sense po, mas iba ho ang maintenance nito, syempre mas mahal ho ang maintenance nito, pero mas malaki po ang capacity niya kung kaya mas na-compensate naman po. Bukod sa riyan po, yung real estate development sa mga stasyon po will spur economic development. Hindi lamang po yan. Madidicongest po ang Metro Manila kasi hindi na po mangungupahan dito mga tao sa Maynila. Kaya mangyari ho, magkakaroon ho ng mga komunidad malapit po sa mga istasyon. At kung nagkaroon ho ng komunidad, mga pabahay ho, malapit sa istasyon, nandyan din po ang commercial development. Kung nandyan po ang commercial development, nandyan din po ang trabaho. So, hindi lang ho Manila ang concentration ng development, kundi kung saan ho may release, may development po tayo. Okay. Ano ulit ang nito? Ang
ang biyahe, dulot-dulo, no? From Clark to Laguna. Tama ho ba, Jose? Kalamba po. Kalamba. Opo. Kalamba, Laguna. 147 kilometers po. 147 kilometers. Hindi na ba kasama kasi tinawag natin Bicol Express tong araw Oo. yan. Kasi dahil hanggang Bicol ang Oo. biyahe niya, di ba? Hindi aabot doon, Yusek. Aabot na ba doon o hindi pa? Meron din po tayong kasalukuyan hong sinasagawa po. Namimili na po tayo ng mga lupa ng alignment mula Clark hanggang Daragaho or malapit sa Daraga International Airport as Phase 1. Mhm. Ang Phase 2 po natin is from Daraga International Airport hanggang Matnog po. Mhm. So, ito po, pagbaba po natin ng Kalamba ay lilipat lang po tayo ng tren. Diretso po ang papuntang Bicol naman po. Ito naman po yung tinatawag natin na South Long Haul na ongoing po yung negotiations po natin. Pero subalit, ano na po tayo? We are procuring the right of way para hindi ho tayo hindi ho maging problema po o antala ang ating construction pag na po tayo. Mhm. Okay. Mukhang doon sa mga binibida ninyo, Yusek, ang dating sa amin, ako, mahal nitong proyektong ito. Oo. No? Magkano ba abutin tong project na ito? At sino ba magpupondo nito, Yusek? Ang North-South Commuter Rail po ay pinagsama po ang JICA o Japan International Cooperation Agency Mhm. at saka ang Asian Development Bank. Ito ho ay nagkakahalagahong ng more than 800 billion pesos po. Wow. Ang Metro Manila Subway naman po ay funded by JICA rin ho, Japan International Cooperation Agency, at nagkakahalaga ho ito ng almost 500 billion pesos po. 500 So, billion. Sa ngayon ba, would you know, Yusek, kung meron pang pinopondo ng China na mga transport projects po natin? Well, ang China po ngayon ay yung Kaliwa Dam, yung mga there are some bridges ho, DPWH ho, nakakaalam ng detalye po na pinondohan po nila, and there are some discussions on other projects that they could possibly finance po. Subalit meron din po tayong ibang kinakausap po. There are so many countries Opo. that are interested in helping the Philippines. European countries, even the US right now has stepped up their interest in investing here in the Philippines. At since meron at saka ho yung PPP code ho natin, meron na ho tayong bagong PPP code, marami din pong nagbibigay ng interest po o nagpapakita po ng interest na mag-invest po dito sa ating bansa at sa through public private partnership po. Actually, Opo. kaya ako nabanggit naman yan, Yusek, kasi alam natin, pagka China mo nagpautang, napakalaki po ng interest. Pero itong Japan, Weng, mga big ticket projects natin dito sa ating transportation projects, mga kapuso, Japan po ang magpapautang sa atin. So halos pamigayan. Kakaunti lang kung meron mga interest. So, Yusek, ito lang. Ano po ang return of investment base sa pagtaya po ng DOTR dito, yung pag-aaral ng inyong cluster? Social project po ito, kaya ang pangunahing tinitignan po natin dito ay ang economic rate of return. Ibig po sabihin po, ang pangunahing tinitignan po natin ano ang epekto Epekto sa ekonomiya. Parang parang katanungan po na kung ano epekto kung gumawa tayo ng bagong kalsada o bagong tulay. Yes. Opo. So ganun po. Pero in terms of economic rate of return, nagsasagawa na po natin tayo ng kasalukuyang pag-aaral po dyan. Kasi yung operation and maintenance po ay ibibid out ho natin para private sector naman po ang magpapatakbo nito. Aha. Okay. O parang MRT din, di ba? Tsaka LRT, meron silang hiwalay na kontrata para sa maintenance. Pero yung ridership sa pagtaya po ninyo kapag naging operational na ang bago nating PNR, tataas po ba yan mula sa 20,000 kada araw ngayon? Opo,
ang tinataya po natin na sa initial ridership natin, kulang-kulang ho na 500,000 ang unang magiging pasahero natin sa unang taon po. Siyempre po, A day to, Yusek? yes po. Wow. Siyempre po, sa umpisa ho, katulad ng kahit anong release po, hindi ho kaagad mapupuno yan. Kasi magbabago ho ng daily Routine, yung mga tao, no? routine ng mga tao. Pero katulad din po ng pagbukas ng Line 1, Line 2, at saka MRT 3, nung umpisa, hindi kaagad napupuno ito. Pero kapag nasanay na ho mga tao, nagkaroon na ho sila ng routine, ay mapupuno kaagad ho yan. Okay, are we on schedule? Sabi ba na by kailan ba yun? 5 years 2028, from now. 2029? Talagang ma-i-deliver po yung project na yan. Opo, post-pandemic schedule po natin, nagkaroon na po tayo ng adjustment after the pandemic po. We're targeting partial operations po by December 2027 ho, Clark to Valenzuela. So, and then the rest ho, by 2029 po. Pipilin din po Ay, natin matapos salamat. po yan. Or bago magbumaba si Pangulong Bongbong Marcos Oh, by 2020. at least partial operations mapatakbo, no? Opo, Pero very exciting. Kumusta ang right of way nito? Kasi yun ang pinakamalaking problema lahat ng infra ng gobyerno. Dito sa napakahabang proyekto na ito ng PNR, may problema pa ba sa right of way o nabili ninyo na yung lahat ng lalatagan ng elevated railway natin? Ang pinakamalaking problema ho natin sa NSCR po, May may stations. mga right-of-way problems ho tayo. Pero ang pinakamalaking problema ho sa NSCR, relocation of utilities, yung mga story po ng National Grid Corporation at saka mga tubig ko, yung mga water districts po na nakatawid sa release ng trend po, at saka relocation of informal settlers. Hindi Ilan katulad po- ng subway. Yung subway naman po, ang pinakamalaking challenge is right-of-way acquisition. Totoo po yan. Okay, all right. Gaano po karaming informal settlers ang kailangan i-relocate dahil dito sa PNR project? Dito ho sa Tutuban hanggang Kalambaho, 13,000 po. Ba, marami, Joel. Marami din pala yan. Gawin ho natin park, gagawin ho natin greenery. Yung iba, magkakaroon ho ng transport terminal, park and ride. Magkakaroon din po ng commercial activity sa ilalim po. We will make productive use of the underpass po para Naku. hindi na maulit po yung katulad Ganda, noon. ganda. Oo. Natutuwa kami Nakaka-excite. dyan. Kaya lang, ang tanong, kamusta yung since 5 years pong masasara po ang PNR, kamusta mga empleyado ninyo dyan? Ma-dislocate ba sila? Hanggat Mario, wala akong madidislocate dito ho kasi ang mangyari po, yung mga tren ho natin na bumabiyahe po dito ay ililipat po natin sa south from Calamba going to Legazpi po. Sa kasalukuyan po, meron ho tayong ginagawang Calamba. May biyahe na po tayo Calamba hanggang Lucena at meron din tayong Sipocot, Camarines Sur hanggang Naga at saka Naga hanggang Legazpi. By the end of this year, tinataya ho natin na makukumpuni na po natin lahat ng mga tulay sa Quezon, Quezon Province o Quezon area, at pag naayos po natin ang mga tulay po at saka release dyan, ay dire-diretso na po ang biyahe sa Calamba to Legazpi. Ito ho yung mga lumang bagon natin dito sa Metro Manila na ililipat natin doon. So, ang mangyari ho, ang kawalan ho ng Metro Manila ay karagdagan po ng Southern Tagalog at ang Bicol region. Okay, good. So, kala ko kasi... kahit yung job order, sir, hindi yeah. sisikapin yung hindi mawalan ng trabaho. Opo, yan po ang pinagplaplanuhan namin ng gusto. Sinisikap po natin na ma-accommodate ho lahat dito sa biyahe po ng Southern Tagalog at saka Bicol. Pati po mga lumang dormitoryo ho, ayusin po natin. Mga lumang sleeper trains po, gagamitin na pong mini dormitories po ng mga empleyado po para
maibsan din po yung epekto po sa kanila. O kasi inaalala rin namin, sayang naman yung mga tren na ginagamit ngayon. Oo Kasi, nga. halos bago yan. Working pala. Bagong pintura pa o bagong Mayroong yung mga air-conditioned na yan ngayon, Joe eh. Oo, kaya nga eh. So, magagamit naman pala doon sa Laguna to Bicol Oo. line. Lucena So, pa. May thank you. habol lang ako kay Yusek. Sige. Yusek, 55% pa lang daw po ng right-of-way issue para dyan sa subway project ang na-acquire natin, hindi ang nare-resolve. Medyo malaki-laki pa po ang gagapangin para hindi na magkaroon ng sagabal sa kabuuan po ng project. Opo, that is correct po. Alam niyo po, pinakamahirap po ang right-of-way acquisition sa Metro Manila. At saka itong ginagawa ho ng DOTR ngayon, in the history of our country, this is the largest right-of-way acquisition in Metro Manila. Dati-dati ho, road widening o pagbubukas ng bagong kalsada o isang avenue lang ho ang ginagawa nating road right-of-way acquisition. Ngayon ho, mag-criss-cross ho ito sa buong Metro Manila. 33 kilometers ho yan. Hindi lang po subway yan, hindi lang isa, dalawa pa. May north-south commuter rail pa. Kaya ho, medyo, at saka this is not something peculiar only in the Philippines, all over the world. Ang challenge po talaga ng rail development. Pero how do you intend to resolve that? Kasi baka yun ang maging sagabal po sa kabuuan ng project. Meron po tayong ginagamit na batas po, ang batas po ng right-of-way law. Yun po ang gabay po natin sa pagkukuha po ng right-of-way. Ang ino-offer po natin sa mga ating mga kababayan po na apektado po ng right-of-way po ay ang market value ng lupa nila at saka ang replication cost ng mga structures. Ano po ito? Yung market value, yung kasalukuyang presyo ho ng lupa ngayon. Opo. Pagkatapos ho, ang replication cost, ibig sabihin, ang halaga ng pagpapatayo ng bagong gusali. Ibig sabihin ho, kahit luma na po yung gusali nyo, ang ibabayad po namin sa Yung inyo, bago. halaga ng Ng pagpapatayo ng bago. So, ibig sabihin ho, Hindi ka na may hindi menos ho dito. natin, Hindi mo na hindi may ho hindi na naman may talaga menos na yun. nalulugi, Opo. oh. Hindi naman may menos yung Binibigyan nyo sila ng alok na hindi nila matatanggihan. Yan. Opo. Alright, thank you. Sana maging Yusek. ma-resolve yung issue. Exciting Sakit sa nga. ulo yan, eh. Excited kami dyan ha. Sana magtuloy-tuloy po at ma-deliver po on schedule. Good luck po sa DOTR Salamat po. family. Thank you Thank you, so sir. much po. Thank you. Salamat po.